So, yung nakita nyo na yung trailer yon nung paparating na collaboration nila Sir I.M. Reverie at Ma'am Apple kay God Dragon, Ghost Hunter. #1 Ghost Hunter daw to ng Thailand eh. Pati yung mga taga-Korea. So, magkakaroon ng humihingi sila ng suporta sa inyo, mga kababayan ko. May post si Sir I.M. Reverie dyan eh. Ito oh. So, ang alam kong pupuntahan nila El Fraile eh. Yan o. Nasa Pilipinas na sila ngayon mga men. Suportahan natin Hiniling ko kay Sir I.M. Reverie na i-live nila sa YouTube. Tagal-tagal kasi mag-upload nito ni Sir I.M. Reverie eh. So yung nangyayari sana if magla-live sila, i-live nila sa sa YouTube. Yun ang sinabi ko at papagbigyan naman daw para lahat tayo kasi mahirap ang live sa Facebook, no? I don't know, iba ang live sa YouTube eh. Anyway, suportahan natin mga kababayan ko ha. 3 bansa magsasama-sama. Taga Korea, Thailand yung isa, tama ba ako? Then Philippines si Sir I.M. Reverie, no? Ipo-post ko yung link ng magiging live nila. At abangan natin yung full video pag na-edit na nila yung investigation nila. So mga kababayan ko, back to regular programming tayo. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Or kung kailan ko man may i-upload to, kung kailan nyo pinapanood. Diba? May nagva-viral ngayon. Yung, alam niyo yung Taragis Takoyaki. So, merong challenge yung Taragis Takoyaki na magpapatato ka daw sa noo ng logo nila at pag sinend daw ay bibigyan daw nila ng 100,000 pesos. 'Di ba? Na it's so happy na April Fool's prank pala 'yon. No? Yung April Fool's prank kasi ano 'yan eh, tradition 'yan na yung mangtitrip ka, 'di ba? Parang ipa-prank mo yung uutuin, tama ba yung term? Uutuin mo yung tao or lulukohin mo na para for fun lang. 'Di ba? Matagal ang tradition yan, di ba? Madalas na nangyayari yan. Pero this time kasi, ito, tingnan nyo mga men. Di ba? May kumagat do sa challenge. Siyempre, hindi na iintindihan yung hindi na iintindihan yung April Fool's Day. Di ba? So, nagseryoso to si Kuya, nagpatato ng logo ng Taragis Takoyaki, hoping na na makuha niya yung premyo. 'Di ba? Yun pala prank lang Then ito yung sinabi dun sa post. Sabi gano'n ni Taragis, our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone, the same as any other day. Once more, Taragis Takoyaki is not accountable for the event that occurred. Thank you. Yun ang sabi. Well, bago ako mag-opinion, may nakita kasi ako ditong opinion ng legal, Ito, panoorin nga natin to mga men. Yung sinabi dito sa, ang tao because of an April Fool's Day prank ng isang food chain or restaurant. Can that food chain or restaurant be held liable? Pwede ba silang makasuhan? Now, you have asked me to comment on this April Fool's Day prank. Ito opinion to ng legal expert, ng abogado. Prank gone wrong, and here is my answer.
Yes, pwedeng makasuhan ng food chain or ang business owners because of this April Fool's Day prank, resulting into the kuya or the manong to tattoo his forehead with their logo, thinking na he will get a 100,000 prize for it. This can be considered as an abuse of rights under Article 21 of the Civil Code, and pwede din silang ireklamo sa DTI for causing injury to another person or even false advertising. Article 21 of the Civil Code provides that any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the other for the damages. So, pwede mong sabihin na grabe naman tong si Kuya, basa-basa din. But here are the reasons why I believe this falls under Article 21 and why I believe that the food chain or the restaurant owners or the business owners should be held liable. Number one, kahit nasabihin mo at the end of the post, when you click the main post or the main photo, merong lumabas na April Fools at the very end, that even is not clear enough. It doesn't say na, oh, joke lang yung previous statements or it's an April Fool's Day prank. It doesn't even say that. It just says April Fools. So that is already very misleading. Next is hindi common sa Filipino culture yung April Fool's Day or April 1 being an April Fool's Day where everybody pranks each other. It's a Western construct. Hindi lahat ng Pinoy alam itong April 1 na ito, and the post is clearly for a Filipino audience. Next reason is yung buong instruction ng contest or ng pa-contest is in Tagalog. Pero yung click the photo for instructions, it's in English. So, syempre, hindi naintindihan siguro yun kung tinagalog mo lahat except for that one statement. Pero it's really gonna cause confusion. Sana tinagalog mo ng lahat para walang misunderstanding. Another reason is the time pressure that they placed on this posting or in this pa-competition nila na for the person who is first to comment will win. Syempre, there's a rush to that. Syempre, hindi masyado nakaisip yung biktima on, you know, to reason things out kasi nagmamadali because you have to be the first to comment. So there is that element of rush, which can cloud one's judgment. And lastly, malaking pera ang 100,000 pesos, especially sa taong nangangailangan. So these are the reasons why I think that food chain or the restaurant should be held liable. Pwede silang kasuhan for damages, also for moral damages for the humiliation, mental anguish, and stress that they caused. They can even be asked to be answerable for the medical expenses of removing that tattoo. And even be liable for exemplary damages para hindi na sila tularan ng ibang businesses. So that's 100,000 pesos plus, baka umabot pa ng milyon. So who's laughing now? For me, debatable yan eh. Yung sinabi nitong debatable yung sinabi ng abogado. Paano ko nasabing debatable? Kasi mag-hire din ng abogado yung yung nasasakdal at kokontrahin yung arguments nito. 'Di ba? Well, hindi pa natin alam kung sino mananalo dahil dadaan pa sa korte yan. Hindi naman agad-agad mapapatunayan na liable talaga si Taragis. Pero ang kokomentan ko ay tungkol sa sa pagkakaroon mo ng moral obligations. Moral obligations sa kapwa natin. 'Di ba? Tama ba? Tama ba gamitin yung term na moral obligations? Tingnan nga natin, ano ba meaning ng moral obligations? Baka mali ako eh. Wait lang Moral obligations. Moral responsibility. Ethical, whatever, alam niyo naman siguro ibig ko sabihin. 'Di ba? Ano ba yung meaning ng duties and responsibilities one's towards oneself, society, and the world. O sige, yung sa morality na lang. Morality na lang nung ginawa
let's say, kasi yung pagdepensa mo na hindi kasi iniintindi ni Manong yung ano, yung, kasi more of, ito ha, yung nakikita ko kasing post dito sa page na to, more like paawa to lahat eh. 'Di ba? Kasi may anak daw siya na ano, na may Down syndrome, mahirap lang ang buhay ni kuya, 'di ba? Aalisin ko muna 'yon kasi magiging ano tayo nun eh, parang dadaanin na lang natin sa paawa eh. Pero dalhin natin yung usapan sa pagkakaroon ng konsensya mo bilang isang tao. 'Di ba? Doon muna tayo sa konsepto ng April Fool's Day. 'Di ba? Ano ba yung siguro naman yung nagpa-contest na yun or nag-challenge na yun. Alam niya yung konsepto ng April Fools, kaya niya ginawa. 'Di ba? Ang layunin kasi ng April Fools, may mabiktima ka eh. Tama ba ako? From the name itself, 'di ba? Yung may full na word doon. Ano ba ang meaning talaga ng April Fool nga? Para maano natin, matumbok natin yung ano. Ayun oh. April Fool's Day, celebration on April 1 each day has been observed for several centuries by different cultures. Ano ba ang ginagawa diyan? Ayun oh. Consisting of practical jokes and hoaxes. Jokesters often expose their actions by shouting April Fools at the recipient, di ba? I mean, ano talaga yan eh, ang layunin mo talaga man-trip eh. Di ba? Imposible naman mag-April Fools ka, tapos ine-expect mo, walang madadala sa joke mo. Para kang tanga nun. Di ba? Para kang tanga nun. Kaya ka gumawa nun dahil ine-expect mo may mabibiktima ka eh. Tama ba ako? Tapos pag may nabiktima ka, hindi ka liable? Huwag na tayong dumaan sa legal, ano? Sa pagiging tao mo na lang, sa pagkatao mo na lang. Kaya ka nga nag-April Fools dahil may ine-expect mo may mabibiktima ka. Tapos sasabihin mo hindi ka liable? Sino ba ang may dahilan kung bakit nabiktima yung tao na yon? Di ba? Tingin ko hindi pinag-isipan itong prank nila eh. Hindi nila pinag-isipan. 'Di ba? Dumagdag pa yung pahirap ng ano. Okay lang sana kung yung mga ano lang eh, yung hindi naman ano. Maganda nga sana ang prank na lang no. Paunahan kayo na magsulat ng or mag-drawing ng logo namin. Tapos isesend. At least kapag ka na nagtatawa na kayo, pwede nyo burahin na lang. 'Di ba? Hindi nyo na need yung ganyan ka lalim na problema. Kasi yung tattoo kasi na yan, pinag-iisipan yan eh. Bago mo ilagay. 'Di ba? Pinag-iisipan yan bago mo ilagay kasi forever yan na nakatatak sa balat ng tao. O ngayon, ang sisisihin nyo yung na biktima, bakit hindi niya pinag-isipan? Siyempre, kailangan niya ng pera. Minsan nga, pag desperado ka, lahat ibibigay mo na eh. 'Di ba? Siyempre, baka mamaya iniisip niya, ito na yung start ng pagbabago ko. Sige, tattoo lang naman yan eh. Pwede naman ako maglagay lagi ng bandana dito eh. At least makakakuha ako ng pera pang start ng business ko at mababago ko ang buhay ko. 100,000 yun, min. Pwede siya mag-start ng negosyo doon or halimbawa may mabigat siyang problema. Pwede niyang gamitin yun. Marami siyang utang, sinisingil na siya. 'Di ba? Pwede magbago ang buhay ng tao doon sa 100,000. Hindi ko pwede sisihin si kuya kung na-feel niya na
worth it yung pagpapatato ng logo dun sa ulo niya. Kasi iniisip niya yun na yung chance niya eh. Tapos mag-explain ka reading comprehension. Tapos English pa yung explanation. Obviously kaya ito yung nyo, yung postings nyo, 'di ba? Yung instruction nyo English. Pero alam naman natin yung mga edukado, hindi kakagat diyan sa ginawa nyo. Ang kakagat lang diyan yung sige, ayoko mamintasan yung mga walang pinag-aralan. Yan ang kakagat diyan eh. Sinong edukado ang kakagat diyan sa prank na yan? 'Di ba? Bisa may makita lang ang mga kapatid nating mahirap. May makita lang yan na 100,000 tapos magpapatato. Hindi niya na iintindihin yung details. Anuhin na yun. Gagawin na talaga yun. Pera yun eh. Alam mo yung makakaintindi niyang prank mo, karamihan, mga tao na hindi kailangan ng 100,000. Ang hindi makakagets dyan, mga taong kailangan ng 100,000. At ano yung mga tao na yon? Mga walang pinag-aralan. Minsan nga, ako nga, nabibiktima pa ako ng April Fools eh. Kahit na nakapagtapos ako, yan pa kayang sila kuya na yan? Diba? Hindi nag-iisip yung nag-isip niyan. Hindi nag-iisip yung nag-isip niyan. Hindi niya naisip yung pwedeng mangyari, no? Basta alam mo yon yung siya ay natatawa lang doon sa ginawa niya. 'Di ba? Ano ba naman 'yan, men? 'Di ba? Nakakahiya. Ako hindi ako nahihiya doon sa part nung na biktima kasi yun talaga, tanggap ko yun na walang pinag-aralan yun. Si tatay. 'Di ba si Manong? Pero yung nito, yung nag-post niyang prank na yan, halata mo may pinag-aralan eh kasi English at na-explain niya pa yung konsepto ng April Fools eh. 'Di ba? Pero hindi niya naisip yung pwedeng mangyari. Wala to, masyadong to. Katulad doon sinabi ko kanina, sana dinrawing na lang no. Kung sinong paunahang mag-drawing ng logo namin, yung kamukhang kamuka, yun ang magkakaroon. Okay lang sana yun, At least nakakatawa pa rin yun. Lahat sila nag-drawing ng logo ng na negosyo mo dun sa noon nila. Ito tattoo eh. 'Di ba? Kaya hindi hindi pwede mong sabihing argument yung yung reading comprehension. Kahit nga yung term na reading comprehension, hindi naman maiintindihan ni Manong yan eh. Malay lang ba yan sa word na comprehension? 'Di ba? Ay, Diyos ko. Diba? Ikaw yung dahilan. Diba? Kaya ka nag-April Fool's prank. Dahil dahil ine-expect mo may mabibiktima ka. Yan ang una mong i-expect, may mauutok ka. Kaya ka nagganyan. O may nautok ka ngayon, hindi ka na liable? Wala tayo sa legal na usapan na common sense na lang ang paiiralin mo. 'Di ba? Ikaw manggugulat ka halimbawa. Gugulatin mo yung yung kaibigan mo nakatalikod. Kaya ka manggugulat kasi nga ine-expect mo magugulat siya. 'Di ba? Lolokohin mo yung pamangkin mo na na huwag kang papasok dyan sa kwarto. May monster dyan. Kaya mo sinasabi yun, ine-expect mo na maniniwala sa'yo yung pamangkin mo.
O kaya ka nag-prank na ganyan, ine-expect mo may kakagat niyan. 'Di ba? Ewan ko. Bahala kayo. Hindi ko alam kung paano depensa ng magiging abogado nung ano no. Pero naniniwala naman ako na debatable 'yan. Depende na lang sa skills ng abogado kung paano niya ilulusot 'yon, yung ano. Pero feeling ko hindi naman ano yan magkakaareglohan siguro yan 'Di ba? Hindi maganda 'yung nangyari. Hindi kasi biro 'yung nangyari. Hindi siya nakakatawa. No? Anyway, anong opinion nyo tungkol dito? Paki-comment nga sa baba mga men. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.